So nga pala, bago tayo mag-start nga pala, o nga pala, no, alam niyo pala yung ano, alam niyo yung sa NAIA, kasi ito trending to eh. Yung sa NAIA po, no, yung Fortuner ba yun? Anong sakyan yun? Land Cruiser, no? O yung Land Cruiser nga po, dumiretso, tapos merong namatay na ano, merong namatay na isang bata at saka isang matanda. Okay? Alam nyo, aksidente yun eh. Naniniwala naman akong aksidente yun. Pero ito mga bobong mga DDS, mga kababayan, ang ginawa nila, pinulitika po nila. Okay. Explorer, Ford Explorer, mamahalin pala sa sakyan yun. Ford Explorer pala yun. Okay, I stand corrected. Ford Explorer pala yun, no? So ngayon, itong ano pala, Ford Everest, ano ba, Everest Explorer? Basta Ford, basta Ford, ano yan, mahal na sasakyan yan. Ford Everest pala, Ford Everest, okay. So ngayon, itong nangyari nga po ngayon dito, ako naniniwala kung aksidente yun eh. Aksidente talaga yun. Nangyayari talaga yun. Saan ka nakakita ng bansa na walang aksidente? Nangyayari po yun. Automatic yun, di ba? Automatic. Kasi minsan po kasi, no, ako kasi sanay ako sa manual eh. Pag nag-drive ako. Basta napapansin ko yan, no? Kasi kapag kunwari ka pa nagkamali ka ng apak, at least yung isang paa mo sa kaliwa, naka-clutch. So, hindi mo mapapa-abante ng diretso-diretso kaagad yan. Kapag naka-automatic ka kasi pag inapakan mo kasi yan, pag nawala ka na, dire-diretso ka na eh, di ba? Pero by the way, mga babayan, ang point natin dito, ako naniniwala po akong aksidente po ito. Okay? Pero itong mga bobong mga DDS, mga kababayan, pinulitika po nila. So ngayon, meron silang tinatawag dito na ano, yung pangharang, ano bang tawag dito? Hanapin ko post niya ng ano eh. Post ni Sakasot yan eh. Teka lang, hanapin ko yung, ano bang tawag doon? Yung pangharang po. Yung pangharang sa bollards. Okay, yung bollards. Alam niyo yung bollards? Yung bollards, alam niyo? Yung bollards, mga kababayan, ito po yung nakalagay na ganun. Yung parang may bakal sa may gilid, yung nakaganon na malaking bakal yan. So kung meron dumiretsong sasakyan, mapaharangan po ng mga bollards. Okay. So ngayon, ang reklamo ng mga bobong mga DDS, mga ka-streetwise, nasira, ang pinakamay kasalanan naman daw talaga doon is yung bollards. Kasi nga daw po yung bollards nga daw po, hindi daw maganda ipagawa. So may kasalanan nito yung presidente daw. Oy, hinig, maraming salamat ha. So tingnan nyo ha. Okay. Bollards, may kasalanan. Well, may point naman kasi nakita naman po natin sa picture na yung bollards sira. Sira talaga yung bollards. Yung tinaman po ng Word, bumagsak yung bollards kaya nagdire-diretso po yung nagdire-diretso po yung sasakyan, yung Ford. Ngayon, ang point dito, nang bibintang sila, napalpak yung bollard. Ang gumawa pala ng bollard mga ka-streetwise, si Digong. 2019 natapos. Actually, hindi natin alam yun eh. Kumbaga, sa atin parang wala na, okay na yan. Di ba? Okay na yun. O di ba? Aksidente. Pero nung pinulitika nila mga kababayan, yun tuloy. Nang bintang kayo na may kasalanan presidente dahil palpak yung bollard. Pero, yun naman pala, yung gumawa pala ng bollard, panahon ni Digong. O di ba? So, sana kasi, actually yung point, no, wala na kayong binatong tama. Di ba? Wala na kayong binatong tama sa totoo lang. Basta lang kayo makapambintang, di ba? Para lang makapagkalat ng fake news. O ngayon, tahimik ngayon. Tahimik ngayon itong mga bobong mga DDS ngayon. Well, yung iba kasi parang ano eh. Alam niyo, ito yung napapansin ko, no? Kapag meron silang fake news na nilalabas, ilalaban nila yan. Fake news, di ba? Ilalaban nila yan. Kapag na-debunk, dalawa lang gagawin nila. Ilalaban pa rin nila yung fake news kung wala silang narinig. Di ba? Ilalaban nila at ilalaban yan eh. Fake news nga eh. Di ba? Kahit nag-debunk na yan, para magbibingi-bingihan lang yan. Pero pag alam nilang na sobrang nagbumukha na silang tanga, ang gagawin nila, mag-move on na lang po sila bigla-bigla. Di ba? Parang parang bago tayo mag-start kasi gusto kong pag-usapan natin to eh. Parang nangyari po kay First Lady Lisa Marcos. Di ba? Dati, trending to.
sa social media. Pinag-uusapan to na si Lisa Marcos daw po nahuli daw po sa Los Angeles at nakakulong. So ang dami nilang nilabas na fake news na ganyan, blah blah whatsoever. Tapos meron na tayo pinapakita mga ebidensya na hindi totoo yan, na si First Lady Lisa Marcos ay sa Pilipinas na March 12 pa lang, wala, lalaban pa rin nila yan. Wala, hindi totoo yan, peke yan, lumang picture yan, lalaban nila yan. Pero nung lumabas na po yung video ni First Lady Lisa Marcos, na pumunta na siyang Vatican, yun na, tinigil na nila. Di ba? Kasi wala na eh. Kita mo, ando si Trump. Andun yung leader ng bansa. Ilalaban pa ba nila yon? So, anong lusot ang gagawin nila doon? So, nagmukha lang silang tanga. So nakuha niyo yung point. Sa una, ang gagawin nila sa una, ilalaban nila yan. Tapos, pag mukha na silang tanga, magmumove on na lang sila. Tingnan niyo paano yung mga gagong mga influencer na nagkalat ng fake news tungkol doon? Ano nangyari sa kanila? Wala lang, nag-move on lang. Dapat merong accountability dapat dito. Kasi yan, tayo, nag-vlog tayo dito, di ba? Well, ako, admitted naman ako na minsan, ma-intriga ako mag-vlog, pero may reference ako. Ako, and then nakikita nyo naman kung paano tayo mag-vlog. Ito, natuturan ko to kay Coach Jarrett eh. Na pag mag-vlog ka, dapat, kada salita na sinasabi mo, palagi may reference. Kay Coach ko natutunan yun. Oo. So, ganun. Hindi tayo basta batulan ng bato, na kahit na nagmumukha tayong tanga, basta lang may manood sa atin. Para lang mapansin po tayo. Ang lalapat ng dugo. Nga, kaya nga, no? Nakaka-high tong mga to. So, yun ang point, no? So, ngayon, nilabas nila na ang may kasalanan daw po kung bakit nga na-disgrasya yung sa NAIA. Si PBBM daw po may kasalanan kasi nga daw palpak yung Bollard. Biglang nalaman pala natin 2019 pa pala natapos yung Bollard. So ano yun? Move on na naman. Pagkatapos magkalat ng fake news, yung nakalat yan, si Baklang Sas eh. Si Sas na bakla. Ayun eh. Di ba? Maubos ang katas ko sa mga bobo nga talaga, Glenn, no? Buwa ka ng inang mga yan, di ba? So, ganun lang sila, mag-move on lang po sila. Ngayon, anong accountability? Wala. Kasi nag-move on lang sila eh. Actually, may ano pa yun eh. May yung kulubot, tapos merong may warts. Yung betlog ni Sas. May warts. Parang si Glenn. Walang yaka, Glenn. Hindi ko talaga makalimutan yung nangyari kay Glenn sa China. Diyos ko ka, Glenn. Ewan ko sa'yo, walang yaka, Glenn. Hindi actually, Glenn hindi mukhang lalabas ulit tayo ng bansa, Glenn, no? Sana makasama ka pa rin. Mag-ready ka ng pera. Lalabas ulit tayo.